yung mga kalye na bumababa, na may creek sa ilalim, Yeah. ang isang solusyon dyan, lagyan mo ng underground cistern. Tama, Okay? oo. Pareho nung nasa BGC, Yeah. nasa Burgos Circle. Ah, So lahat ng mga may ganon, which should not be, hindi mahirap i-identify yung mga yon. kung saan sila. Based on yung LiDAR information, yung Yeah. satellite imagery, makikita mo kung saan yung mga dating, makikita mo yung kung saan yung bababang lugar na merong Dapat lagyan. dapat pwedeng lagyan ng mga cistern. No? So siguro, at least yun, hindi magkakabuhol-buhol ang traffic. Yeah. Di ba? Kasi huhupaw agad yung yung tubig baha pag meron ka ng cistern na yon. No? So kapag sa mga ganitong klaseng bagay, kunwari ipa-prioritize natin anong aayusin, yun ba dapat ang i-prioritize? Isa yon sa mga pwedeng i-prioritize. Okay. Isa yun. Ano pa yung iba? Kasi yung tubig baha, pareho ngayon, pag ganitong tuloy-tuloy ang ulan, nagiging sa traffic eh. Ang estimate nga ng JICA, 2.4 billion pesos ang nawawala sa isang araw because of traffic caused by flooding. Wow. Dun sa mga upstream na lugar, pwede silang mag-construct ng detention ponds. Detention ponds, ibig sabihin nun, floodwater detention. Dinidetain mo muna yung tubig. So para hindi sila mag-downstream, Para hindi dun sila muna sila bumaksak agad. Kasi ang nangyari nga sa Naga and many other places, pag sinementuhan kasi ng yung mga gilid ng ilog, ang bilis ng daloy ng tubig. Tapos yung poblasyon ang binabaha. Yes. Diba? Pero kung meron kang detention ponds sa upstream, Doon muna sila. doon muna sila. Pagkatapos, pag hindi na umulan, pwede mong i-release dahan-dahan. Diba? Okay. Yung lugar na may ponds, pwedeng pang-irrigation sa agriculture. Actually. Pwede rin pang recreation, di ba? Pwedeng parks and Yeah. Recreational area. So, hindi naman siya walang... Hindi siya nuisance. hindi siya Wasted space. Wasted space Yeah. o non-revenue generating. Yeah. May pakinabang din siya. At saka ang nagiging popular na ngayon called nature-based solutions. Instead of purely hard infrastructure, ina-adapt na ngayon yung nature-based solutions. So for example, sa mga parking lot, hindi ba yung mga kotse kumisan back-to-back or front-to-front, meron parang divider. Yung divider mo, pwede mong i-design na mag-absorb ng tubig baha. Okay. Like, lagyan mo ng butas or something? No, hindi mo siya sisimentohan. Oo nga naman. No. Hindi mo siya sisimentohan, pagkatapos pwede mo pang i-landscape. Part Tama. of your landscaping. No? So, ang tawag Maganda doon, patingnan. maganda pantingnan. Pwede mo taniman ng mga namumulaklak na halaman. No? So, instead na yung concrete na kanal, ang tawag, isang example ng nature-based solution, yung bioswale. Mababaw na kanal na that's why swale. Smooth yung kanyang Okay. Pareho sa mga center island na mga expressway. Pwede mong gawin yun. Oo nga,